Ayun na nga ho mga ka-reaction update PH, tapos na ho ang boxing. Kung saan kasi itong ang impeachment trial neto si BP Sara, mukhang gustong idawit o alam nyo na, sapalan ng maleta itong sheriff na sinapak ho ni Vice Presidente Sara Duterte noong 2011 dyan sa Davao City. Hindi na ho natin kakalkalin kung ano nga ho ba ang pinagmulan o pinagkainitan hula ng ulo ng panahong iyon. Pero dito nagsalita ho itong si Sheriff mga kapdit na si Abe Andres, kung hindi ho tayo nagkakamali sa kanyang pangalan, yun nga, nagsalita siya na wag daw ho siyang idadamay dyan sa impeachment trial o gawing witness. Kasi amantakin po ninyo ilang years na ho yung nakalipas, 2011, 15 years na ho yung nakalipas. Ngayon gusto ko siyang patawag nila Bonjing Remula. Siyempre mga ka-update, sila ho yung namumuno ngayon, sila ho yung nakaangat ngayon sa administrasyon. Kaya kung ano yung gusto nila, agad ho nilang nasusunod. Ganyan ho yung power tripping na itong gobyerno. Siyempre, ito mga ka-update, nagsalita ito si Sheriff na ayaw nga ho niyang madamay dyan sa kapolitikahan ng gobyerno. Ito mga update, basahin ho natin para hindi ho tayo nagkakalito-lito o mas malinawan ho tayo. Naglabas ng public announcement si Abe Andres, ang dating sheriff na sinuntok ni Vice President Sara Duterte noong 2011. Kasunod ng mga ulat na kabilang siya sa mga ipatatawag ng House Prosecution Panel bilang tetestigo sa impeachment trial. Sino ho ba may gusto bilang tumistigo siya kontra kay BP Sara? House Prosecution Panel o sila Jerby Luistro at yung mga kasamahan ho nila dyan sa House of the Representatives. Kaya mga kabdit, ano ho bang expect natin sa mga taong iyan? Siyempre, gusto ho lang idamay yan si Sheriff para ho siraan na naman ang pangalan ni Sara Duterte. Ayan o, ito nga ho yung kasunod niya sinabi, "Please do not involve me in any partisan political matters. I have been appointed in the Supreme Court as a Human Resources Management Officer, a second level position," ani ni Andres. Iginit din niya na matagal na siyang naninindigan ang hindi magkomento sa insidenteng naganap doong siya ay sheriff pa lamang. "It is my position ever since to refuse to comment on the incident when I was holding a first level position." Ayan, di ba? Isipin po ninyo, mismong yung si Abe Andres, mga kapatid, na ayaw niya na nga makialam dyan sa politikong nangyayari sa gobyerno. Kahit na nakikita niya rin na malaswa. Di ba? Malaswa ho, mga kapatid, yung gobyerno ho natin ngayon. Bakit yung malaswa? Billion, trillion ho yung nawawala. Yung pinag-iinitan nila, ayun, yung vice-presidenteng meron namang audit sa COA yung 125 million pesos. Tapos yung mga ilalabas pa lang maglalabas na witness, mga kapdit, si Boying Remula nandyan, yung BIR tax evasion nandyan. Sino pa? Si Trililing, magiging witness din ho yan sa impeachment trial ni BP Sara. Ano ho bang expect natin? Sila ho yung nakaluklok ngayon. Diba? Lahat po mga kapdit gagawin ho nila para ho matanggal si BP Sara at hindi makatakbo sa 2028 kasi nga ho wala ho silang kandidatong tatapat kahit na ho pagsamasamahin pahunin nila si Kiko, si Risa, si Bamakino, kahit si John Vic Remula, si Boyeng Remula, mga kabdit wala hong tatapat sa level ng Duterte. Yan po yung malaging katotohanan. Hindi ho matatanggap ng administrasyon na sinisigaw ng milyon-milyong Pilipino, Duterte pa rin. Kamay na bakal ho ang kailangan natin, hindi kamay na malikot. Di ba? Ano mga kapatid? Agree ho ba kayo na kamay na bakal ang kailangan natin? At hindi kamay na malikot? Yan ho yung ating pag-uusapan dito sa ating video. Ayan kay Miss Maharlika. Marami din ho siyang mga matitinding pasabog expose na ilalantad dyan sa gobyerno. Ayun dito, ano pang hinihintay natin ha? Isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na yan. Pasadahan na ho natin itong mga naging pahayag ni Miss Maharlika patungkol sa nangyayari dyan sa kabalbalan ng gobyerno. Kaya kadit, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Hello, my guest. Hi, how are you? Hello. Medyo paus pang aking alindog. Pero I'm feeling better. Okay, batiin natin si Liz Vergara na laging nandyan. Si Conrad Salinas. Si Chino. How are you, Chino? Mira bueno. Maharlika here, one of the boys. Fight, much love. Baby, stay strong. I know, talagang stay strong tayo dahil ngayon
medyo pagod dahil busy-busy ng ating alindog, pero okay naman. By the way, bago tayo magsimula, naka-ready na si Bangag. Ah, gusto kong pasalamatan yung aking mga YouTube subscribers, yung mga paid subscribers, na talaga namang yung iba taon na nagbibigay ng suporta. Thank you sa lahat po ng couple of hundreds na paid subscribers. Kung gusto nyo ng, para makabawi naman ako, kung gusto nyo ng personal greetings from me, i-message nyo lang ako sa balitangmaharlika@gmail.com or maharlikanetwork@protonmail.com at bibigyan ko kayo ng bonggang-bonggang personal greetings. Siyempre, nagpapasalamat ako kay June, Munda. June, nako, matagal na tayo, talagang forever, oh. Kasama ko yan dito sa LA. Yung iba kasi ayaw naman discreet lang sila. Si Gomer, Cinda Major, si Arcilia Zinea, nako, matagal na yan. Si Ma'am Eve Soriano, Beng Jim, Galido Protea, Giselle, Annabelle, ang dami, Leo. Di bale, isa-isahin ko kayo at let me know kung gusto nyo ng greetings para naman makapagpasalamat ako sa inyo ng bonggang-bongga. Alright? Thank you so much. At yung hindi pa member sa aking alindog, alright, sa ating team, Maharlika, magpa-member na kayo at namamalat na yung boses ko. Anyway, thank you so much. Alright. Hay nako, kasalanan kasi to palangga ng tsokolate at saka ng Coke dahil binigyan ako ng Coke at kumain ako ng chichirya. So, eto ang bonggang-bongga. Ay, Ma'am Protea, sige, message mo ako please sa balitangmaharlika@gmail kung sinong babatiin ko. Especially prioritize natin yung mga members natin or kung kahit sino. 'Di ba? Message nyo ako. I'll give time. Alright? So ngayon, para naman makapagpasalamat ako dahil kayo ay nagsusupport sa Palangga forevermore. Alright? So ngayon, ay, may bago tayong member uli. Si Paula Hershey. Ayan, magpa-member na kayo ng sobrang dami. Hi, Jo. Okay. Pangit ba boses ko? Anyway, wala na akong sakit. Kaso lang, no, medyo may ubo, pero I'm good. Alright? Mag-shoutout ako po. MD birthday ko na lang po. Sige, message mo ako Palangga para kompleto ko ang gusto mong sabihin ko. Ang titi tayo ngayon. Ano ba title natin? Actually, busy-busy ako kanina. Kaya ako maghanap buhay. Alright, PNP, takot arestuhin si Marcoleta. May mapapatalsik na ba sa Earth? Okay, yan ang mga pag-uusapan natin at marami pang iba. Okay, so syempre may mga nagchichika boom boom. Yeah, kasalanan ng mga taga-Europa to, yung mga nagbigay sa akin ng tsokolate. 'Di ba? Dahil chika lang. Okay, yung mga tsokolate niya masarap, hindi ako napaos. Yung Amerika mukhang yung sis candy kasi masyado matamis yun eh. Alright, so masyado matamis. So anyway, okay, so may mga bali-balita, 'di ba? In the past, saka sinasabi ni Senator Marcoleta na kakasuhan siya. Hindi lang sinasabi, 'di ba? Open sinasabi ng mga bangag, nakakasuhan nila ng plunder si Senator Marcoleta. Okay? Dahil nga doon sa campaign funds galing kay former Congressman Mike Defensor. Alam nyo na yan, na yun ay hindi galing sa flood control. Alright? So, alam nyo na talagang lahat naman tayo ay patutumbahin ng mga bangag kung kaya nila tayong patumbahin. Kaso, ang chika boom boom, alright? Ang chika boom boom, mga kapalangga, natatakot. Alam mo, may takot kasi si bangag na talagang magkaisa. One day, yung mga religious group, not only the INC,
Pero yung mga Christians, even Catholics, okay, na mga bishops na hindi naman tumatanggap ng maleta. Tandaan nyo, ako dito, kahit nagmumura ako, pero ayoko muna magmura ngayon. Wala akong energy, mga jutang Genemes, di ba? So, hindi naman po lahat ng Katoliko or mga bishops ay mga walang hiya. Marami namang mabubuti. Di ba? Kung may mga demonyo man, mangilan-ngilan na lang yon. Right? So, ipagdasal natin na dumating yung time na marinig naman nila, napaos na ako eh. 'Di ba? Napaos na yung alindog ko. So, ang chika boom boom na takot din ang mga bangag, meron silang nag-aalinlangan sila na pag inaresto nila si Senator Marcoleta, eh baka iba yung mangyari. Kasi tandaan ninyo, ang INC, sila talaga ay nagkakaisa. Parang sila, kumbaga, one for all for one. Mamatay ang isa, mamatay ang lahat. Alam mo, maganda yung ganong religious group, lalo na kung yung tinatahak mong landas ay tama. Okay? Huwag naman yung mamatay ang isa, mamatay ang lahat, tapos yung pinaglalaban mo, mali, right? So ngayon, mga kababayan, ito na nga. Inom muna tayo. So, okay. So, takot na takot daw ang mga arresting officers. Okay, ayon sa Chika Boom Boom, na areston si Marcoleta, baka maghalo ang balat sa tinalupan. At this June 28, tomorrow, ano ba ngayon dyan? 26. June 28, sa Pilipinas, mga kababayan, ay magkakaroon ng mga pagrarally o pagwewelga. I believe kasama yung mga religious group, yung INC, even si dating Congressman Mike Defensor ay na-mention yan. At sabi nila ay sasama sila. Sumama na kayo. Alright? Sumama na kayo. Ano daw? Ano sabi? Hayaan mo na yun. Sumama na kayo kapag mayroong pagtitipon. For sure, malaki yan. Sundays 28. Sa ano ngayon? Friday, Saturday, Sunday. Yeah. Sundays 28. Sunday. Baka naman mag-vigil na sila for couple of days. Pero yun din yung na-mention, no? Ni Congressman Mike Defensor. Sa mga palangga, bakit ba natatakot yung PNP, whoever, yung arresting officers para arestuhan si Marcoleta? So, ibig sabihin, meron silang takot sa INC dahil sila ay malakas sila eh. Sabi ko nga, mga kababayan, sila yung religious group na one for all for one, which is good. So, yan ang kinatatakutan ni Bangag at ni Lisa Tanas. Sabi ko nga sa inyo, hawak man nila ang pera ng bayan sa ngayon, hindi nila hawak ang katotohanan. Medyo akala natin, hindi natin mapapanalo yung laban, pero papasaan ba't mapapabagsak din natin ang mga adik? Papasaan ba't maninindigan din ang mga supot, natayo din ang kanilang mga juto, para manindigan para sa bayan. Buisit kasi ito mga supot na to. Punyeta, hirap pala pagpaus ka. Hindi ka makaboljak ng gustong-gusto mo. Anyway, mga kababayan. So, yan yung first topic natin na possibly, na allegedly, meron na talaga silang warrant of arrest or aarestuhan na si Senator Marcoleta. Dahil nga sa pangyayari, uubusin nga tayo eh. Right? Even si Mike Defensor, 'di ba? Gumagawa ng kwento si Matibag na isang julul doon, okay, sa building na pag-aari ni Mike Defensor na kesyo may cancel, kesyo may human trafficking, chucho-chucho. Kasi non-bailable case. Yan din ang ginawa kay Harry Roque kasi non-bailable case. Ganyan din ang ginawa sa akin ng mga pananakot, 'di ba? Pa-extradite, inciting kung anong kaputahan. Kasi kahit paus na si Maharlika,
ay nagsasalita pa rin. Oo, uminom naman ako ng mga inuutos niya sa akin. Kaso lang kumakain pa rin akong tsokolate. Hindi, konti lang. Now what? Itong hayop na to, kilala ba itong hayop na to? Itong si Bangag, pumunta na naman doon. Masarap ilagay doon sa manhole na to, sa Quezon City. Alright? Nagbida-bidahan. Gusto nyo bang panoorin ang hayop? Ating mga malalaki, yung napakalaki na mga tubo na goma na Yung mga malalaki, yung tubo, yung mga malalaki, yung juto. Pero yung juto niya ay supot. 'Di ba? Alam mo kung anong tawag sa kaputahan ni Bangag? Na parang kunyari, nag-aakto siya. Mahilig siya sa ganyan. Na parang ang galing-galing niya, na nagkukumpas-kumpas. Yung mga malalaki, yung malaki, yung bangin, pumunta yung bahay. Di ba? Ganun tong hayop na tapagan natin. yun ang in-install natin dito. Yung mga nakikita ninyo mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki. Ito naman itong mga oto-oto, mga nakikinabang sa kaban ng bayan. Tatango-tango, bangag. Nakikita niyo yung butas dyan, yung drainage na yan, yung may butas, mayroong malalaking tae na ang sarap ihampas sa mukha niya. Anong tawag dyan, mga kamabayan? Ay, malayo ba? Sorry, malayo man malapit pan, sabi ni ano. Okay, sino ba? O nga, no? Ngayon ko lang naisip yun, ha? Okay, dilakayan natin. Ay, ilapit natin. Wait. Okay. Alright. O, di ba? Kumpas-kumpas ang gago. O. Para masabing nag-aakto siya na parang profesor na galing-galing kumumpas ng ulol. Mas malaki pa sa tao eh. Yung malalaki. Tangina. Yung drainage daw, merong mga malalaki. Yung malalaki pa malalaki pa sa tao. Anong meron sa drainage? Bangkay? Diba kung susundan nyo? May malalaki. Yung butas dyan, yung malalaki pa sa tao Diba? Addictus kasi. Hindi siya nagkakaroon na, yung train of thoughts niya sabog. Ganun po kasi ang addict. Kapag sunog na yung utak mo, ganyan ang kalalabasan mo. Dadaanin mo na lang sa kumpas-kumpas na ganyan. Okay? Na tubo na dinagay natin para makapag-drain. May malalaking tubo na nilalagay natin para makapag-drain. Tangina talaga tong hayop na to. Mabilis at hindi na magbaha dito. Mabuti naman, mukhang effective naman dahil kausap ko lahat yung ibang mga tao dito at kanila ay dati lumalampas daw sa second floor yung tubig dito kapag umuulan kahit kaunti lang. Tatango-tango ang gago. Maintindihan mo naman kung bakit dahil kung titignan ninyo lahat ng palabas dito ay pataas. Lahat ng pupunta mo mula rito ay pataas. Ay kaya naman lahat ng tubig dito pupunta. Kaya Pataas. importante. Lahat ng pupuntahan mo dito ay pataas. Lahat dito ay pataas. Kaya tingnan nyo, ang tubig dito ay pumupunta. Bobo. Kapag pataas, paano makakapunta yung tubig? Right? Pupunta lang yung tubig pag mababa. Diba? Ang tubig, ang direksyonan, dadaloy ng ganyan. Pag pataas, pupunta yung tubig, buang talaga, sira ulo. I wish I have, good voice today para maboljak natin. Pag pataas yung tubig, bababa. Ano yan, Bangag? Talagang Diyos ko po, magpahinga ka ng hayop ka. Adik na At itong ang tubig na drain dito ay dinadala sa San Juan River. Yan ang plano natin. At ang susunod na problema na San Juan River, totoo ba yan? ang pagkolekta. Saan yung San Juan River? Ay, ang nangyayari dito, San Juan Bridge. pag pumapasok na yung tubig, dala yung basura, nababara na naman yung ating mga drainage. Kaya magpapatulong tayo sa local government, hihingi tayo ng tulong kay Mayor Joy
at sabihin natin kung pwede ay gawa tayo ng sistema para tuloy-tuloy ang pag-declogging. Ginagawa na ng mga tiga rito, nagdi-declogging sila. Pero ano lang, small scale lang. Sa dami ng basura, kailangan talaga. Ginagawa na ng mga taga rito, nagdidiklaging sila. Gago! Gobyerno dapat ang gumagawa. Temo, bagay na bagay. Di ba? Gobyerno dapat. Ito talaga tong addict na to. Pag ikaw ma-expelled sa earth, andam ka lang, malapit-lapit ka na. Tayong isang sistema para alam na natin kapag uulan na malakas ay tiyakin natin na lahat ng basura ay makolekta at pagkatapos ng ulan ay may madadala pa rin basura, magdideclogging ulit. At Pagkatapos ng ulan, sisiguraduhin na may maidadala pa ring basura. Ano yon? Pagkatapos ng ulan, sisiguraduhin na may dadalang basura. Ano kukunin tayo yung basura? Ibabalik natin yung basura. Takinan to. Masakit ang ilalamunan kung hayop, ginagago pa tayo. Pagkatapos ng ulan, sisiguraduhin may madadala na basura. Sabog ang jutang Genemes. kaya pagka naayos natin yan, palagay ko mararamdaman. Ngayon pa lang nararamdaman na rin nila na So, kapag naayos natin yan, may dalang basura, mararamdaman na natin. Ang alin? Ang basura? Yes, katubi, nakakahilo talaga. Okay. hindi na tumataas yung tubig at kapag may tubig na umiipon dito ay Hindi na tumataas ang tubig kapag may tubig na umiipon dito. mabilis naman mawala. Hindi kagaya ng dati. Okay. Orada bago sila makapasok dito sa kanilang mga lugar. At lahat ng Okay. Okay, tama yung sinabi niya. May tumama na isa. Hindi ka tulad ng dati, ora-orada. mga gamit nila na nasisira, lahat ng mga negosyo, nakikita niyo may mga sari-sari store dyan. Hindi sila makapasok. Nakikita nyo, may negosyo, may sari-sari store dyan. Tanginan to. Kung ano-ano mga maliliit na tindahan, siyempre nasisira ang kanilang hanap buhay, nasisira yung kanilang mga pinagbibili. Kaya napakalaking bagay na ayusin natin ito. Kaya yan ang ating ginawa. Patuloy natin itong gagawin. At ito ay Yan naman. pa lang to, sa one half pa lang ito, kalahati pa lang ito. Gagawin din natin yan dun sa kapila para talagang mabilis No, toto. ng tubig, mabilis ang paglabas ng tubig at hindi na mapapaha dito sa J. Araneta Avenue dito sa Tatalon. Maraming salamat. Sa Tatalon. Okay. Alright, mga kababayan. Naintindihan nyo yung dulo, medyo tumama ng konti. Okay? Ang lakas ng trip ng addictus na si Bangag. So, ang gulo-gulo. Alright? So, ngayon, mga kababayan, nakakatawa. Okay? Sabi ko nga, kapag ang tao ay sabog, ganyan siya magsalita. Hindi nagkakaroon ng tuloy-tuloy na like yung isang topic lang. Di ba? I mean, you know, yung sinabi niya kanina, kapag umaakyat ang tubig, di ba, bumababa, parang tanga. Oh my God. Sabi ni Ana CH, umalis ka na sa Malacanang. Now what, mga kababayan? Okay? Moving forward, punta tayo sa impeachment ni Inday Sara. Ngayon, 'di ba, kahapon nag sila, ang mga maletagang sinasabi na ihaharap nila, gagamitin nila itong sheriff na sinapak ni Inday Sara dahil dinimolish yung area sa Davao, 'di ba? Gagamitin nila ang sheriff na 'yan sa noong 2011 naganap yung sinapak ni Inday Sara dahil nakiusap si Inday Sara na wag muna, 'di ba, i-demolish yung mga tao. Yun ang backstory noon. The backstory nung sheriff na yun nagago, pero nagkapatawaran na sila noon. Right? Nagpatawaran na sila, I believe. Nagpatawaran na sila noon, pero gagamitin siya ngayon ng bangag para sa impeachment ni Inday Sara na hindi naman ito sakop. Okay? Hindi pa Vice President si Inday Sara. Kung tatandaan ninyo, panahon ni Erap nung siya ay in-impeach,
mga kababayan, number one, ang pinag-usapan doon, yung involvement niya within his term, okay? Lahat ng plunder, lahat ng pagnanakaw, noong term niya bilang isang presidente. Yun yung ginamit sa kanya sa paglitis sa impeachment court, kaya, napunta siya sa ganong landas. And, hindi naman pumunta si ERAP ng everyday, every hearing. I think sa first salvo, pumunta si ERAP. But hindi kailangan na pumunta siya everyday doon or every hearing kasi may mga abogado siya. That's the purpose na may abogado ang isang nasasakdal o isang nagrereklamo para meron siyang representante. 'Di ba? Magpipresent sa kanya. Taliwas sa pinupush o pinipilit ng maletagang na kailangan daw, katulad ni Luis Tro na punong-puno ng yung ngangabel siya. Nakita niyo ba yung Kadiri? Gusto niyo bang panoorin? May segue lang natin. Saglit lang. Okay? Etong Daga. Nagtataka kung ano kayang Yaks! nakakapagpamarka ng silkbox. Selyado nga. Ang pinamamarka Actually, ayoko nang tapusin kasi Kadiri. Actually, nasuka ako dyan kanina eh. Yo, it's so iwi. Ngayon mga kababayan, ng hayop na yan, shoot Kadiri talaga. Balik ako sa sinabi ko. Itong hayop na to, mga box about dun sa taxes ni Inday Sara, buksan nyo na lahat. Kung ako, sige, buksan nyo ng mga putang ina ninyo. But ganun pa man, balikan ko yung tungkol sa sinasabi nito, hindi natin tatapusin. Isa sa mga sinasabi niya, constitutional daw, dapat daw sundin ni Sara, ni Inday Sara, na harapin, lahat sila na maletagang, na harapin ang impeachment trial. Mga bobo nga eh. Kasi gusto lang talaga nila mang-asar o mang-provoke. This is very bangag at very NPA. Tandaan niyo ang mga rebelde, bangagan, kakamping, kahit sa Amerika o sa ibang panig ng mundo, alam niyo na mag-ingat kayo. Kunyari may mga pagtitipon or whatever, ipoprovoke ka. Para kapag nasapak mo sila, sasabihin nila, sila ang biktima. Ito yung ginagawa nila kay Sara. Di ba? Tinitest nila kung hanggang saan, di ba? Baka mabuisit sila, hindi, sige, magpapakita ako. Punyeta. Yung mga patibong ba? Di ba? Yung mga ganon. But mas matalino di hamak ang mga abogado ni Inday Sara at syempre mas matalino di hamak si Inday Sara. Kadiri talaga. So ngayon, pinipilit nila na dapat daw sa konstitusyon, ganyan-ganyan, dapat ipakita kung walang kasalanan si Sara, humarap siya sa impeachment proceeding. Nakita nyo? Ang tagal na nilang sinasabi yan, pero hindi yan mangyayari. Who knows? Baka ma-impeach sa earth si Bangag. Next, mga kababayan, okay? Kasi nga, okay, kanina pinag-usapan si ERAP. Kasi nga itong sheriff na ito, balikan natin si sheriff, para daw mapatunayan nila, ma-connect nila ang sinabi ni Inday na kapag may gumurgur sa kanya, okay, which is si Lisa Tanas, si Romualdez, si Bangag, ang may utos na gugurgurin siya, ipagugurgur niya o may nakaamba na nagugurgur o maghihiganti para sa kanya. Marami ng abogado na explain dyan na walang nilabag na batas si Sara doon. Kung gugurgurin siya, hindi pa naman siya ginugurgur. And I hope di siya magurgur dahil. Huwag ka magpagurgur. So anyway, i-connect nila si sheriff, mga kababayan, para ma-justify nila na si Inday Sara ay violente. Pero ang totoo, si Lisa Tanas, si Bangag, ang mga Marcos ang mamamatay, manggugurgur. Yan ang katotohanan. Itanong natin kay Sandro, totoo ba na pinapatay mo, pinagurgur mo ang sinapupunan ng jowa mo? Sagutin mo yung hayop ka. Dapat may apo na si Satanas ngayon. Totoo ba, Sandro? Kayo manggugurgur eh. Putangin na magsimula sa panahon ng lolo mong hayop ka. Now what? So yan, kayo mga bangag. Yeah, Eleanor Campo ni Satanas. So, yaan ngayon, mga kababayan, ang paulit-ulit nilang
pinag-uusapan dyan. Alright? Yung impeachment ni Inday Sara, lahat na lang, mga palangga, lahat na lang nakatuto kay Inday Sara kasi nga gusto nilang kalimutan ang ating 22 or more than that na mga sundalo na nag-expose, kailangan natin ulit-ulitin, sa pagnanakaw ni Bangag. Pagnanakaw ni Sandro, pagnanakaw ni Tambaloslos na andyan, hindi hinuhuli ni Ombudsman Boying Julul Remulla, 'di ba? Yan ang pinakamalaki na nanakaw at yan ang isa sa masterminds, mga kababayan. Yan ang gusto nilang pagtakpan, ang panggigipit sa mga nagsasalita, katulad nga ng mga Marines, katulad kay Marcoleta, katulad kay Defensor, at sa marami pang iba, katulad ko at katulad ni Harry Roque. Shout out sa aking BFF. So ngayon, mga kababayan, yan ngayon ang ginagawa ng mga hayop na maleta kongresista na to, ipupush ang 150 million na confidential fund. Can you believe that? Ulit-ulitin natin. Anong issue kay Inday Sara? Yung 150 million confidential fund sa sinasabi nilang kinuha ni Sara. Pero naipaliwanag na yan at dyan sa impeachment, magkanya-kanya silang balitaktakan. Pero ang maybe trillion pesos, maybe more than that, na pinaghati-hatian ng maleta kongresista, mga senador, si Bangag, yung Marcos Bangag, yung mga cabinet secretaries nila, trillion, ayaw nilang pag-usapan yan, mga kababayan, na ang sangkot nga mga kongresista, contractors, at lahat sila. See that? Diba? Grabe tong mga hayop na ito. Kaya habang nagsasalita, ang mga katulad natin, cyber libel ang kanilang pangnakot. Mga non-bailable cases ang kanilang panakot para nga naman wala na magsasalita. Pero mga palangga, kahit paus ako, magsasalita pa rin ako. Alright? So I hope itong darating na mga pagtitipon, may mangyari naman. Di ba? Tama na, sobra na ang mga bangag na ito. What else, mga kababayan? Okay? Another topic. Okay? Ay, by the way, hindi ko masyado na-touch yung kay Chief Justice Corona. Okay, balik ako sa impeachment. Si Chief Justice Corona, I think isang beses lang siya pumunta noong siya ay the late Chief Justice Corona. Okay, na binaboy din ng mga bangag at later on, di ba? Na na-clear siya. Namatay muna, I think, na stress. Si Chief Justice Corona, shout out sa kanyang family, na-meet ko yan sila nung meeting de avance ni Bangag doon sa Soler Hotel. Remember that? Yung hayop na bangag na yan. Na-meet ko ang family ni Chief Justice Corona. So back then, si Chief Justice Corona, hindi naman po siya umattend sa hearing nung first, second, third, and so on and so forth. May pagkakataon lang. Bakit pinipilit ng mga hayop na ito? Diba? Kasi gusto nilang babuin si Sara. Pero hindi sila magwawagi. Kasi mas matatalino. Sabi ko nga, magagaling, bata, kumbaga, combination, mixture of brilliant minds. Yung mga abogado ni Inday Sara. Now, mga kababayan, itong si Mangga, okay? Kaya ito si Mangga nakakabwisit. Meron siyang vlog ngayon. Napanood niyo ba? Ano ba yan? Sabi niya, masyado niyo kaming pinag-aaway. Mga marites, mga marisol, mga kaputang. Alam mo, Aimee, alam mo, unang-una, ikaw, kung plastic si Lisa Tanas, pareho kayo. Okay? Pareho kayong plastic ni Lisa Tanas. Ano kayo? It's a tie. Okay? Salta ka na salta. Naku, pinag-aaway nyo kami. Ganyan-ganyan. Ay, naintindihan ko. Sabi niya may alam ako, sabi niya na si Joel Villanueva at saka si Escudero kung bakit ganun. Ganyan-ganyan, may alam ako.
Tapos, Amy, pwede ba itigil mo yung kaputahan ng bunganga mo? Kaplastikan mo? Kaya walang tiwala, kaya never again. Kasi puro ka etchos. Sino ba nagpapaaway? Pinag-aaway ka ba namin? Namin kayo, mga putang ina nyo? Halos lahat naman dyan kawatan. Di ba yung kapatid mong gago? Ikaw nga ang nagsabi. Ito ulol talaga to. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayo magtiwala dyan. Ngayon, gagawa ka ng vlog mo para kang bangag mong kapatid. Sinabi mo mismo, nasabi ng NBI na inutusan sila ni Bangag na pumunta noon dyan noong May 11 na arestuin si Bato, 'di ba? At all cost, kahit sino ang mamatay. Tapos ngayon, o sinong madali. Tapos ngayon, magbablog ka talking to your what? Sa taong bayan, ay naku, wag na kayo magmarites, magmarisol, chuchu-chuchu, alpot-alpot. Kasi kami dito, wag nyo kami pag-aawayin. Jutang Genemes, matapos kayong nag-away-away, ano to? Matapos namin ipagtanggol kayo, somehow, pinagtanggol namin ang majority, except you, dahil hindi kita pagtatanggol over my gorgeous, alindog body, hindi kita ipagtatanggol. Dahil alam ko, nagpa-plastic ka lang. Huwag mong sisihin ng taong bayan na kesyo, pinag-aaway, tarantada kang babae ka, ang kapatid mo ang nagpapaaway-away, not only sa Senado, sa Kongreso, sa buong Pilipinas. Even sa buong mundo kung saan merong Pilipino. Ang kapatid mong tarantado, ang kapatid mong adik, na alam mo rin, di ba, nag-hire ng isang spokesdog, katulad ni Taratara, na walang ginawa kung di magmukhang tanga na katulad mo. Gigil, di ba? Ang sabihin niya, hoy, naku, wala akong mainit na tubig palangga. Pero magsasalta ako. Hay, naku, alpot-alpot, ganyan-ganyan. I-on lang natin yung tubig dahil kailangan ko ng tubig. Alright, in-on ko lang. So anyway, mga palangga. So yan ngayon, yung nakakabwisit kay Ivy. Unang-una, Ivy, okay? Kayo ang nag-aaway-aaway, hayop ka. Tapos ngayon, ligtas na sila. Eh di wala kang paninindigan. Nakita mo ang ginawa ni Escudero at dito tawag dito, ni Villanueva. At mga kasamahan mo. So ano kayo, dahil pera-pera lang kayo? Optics lang, kunyari mag-aaway kayo, ganyan. Kunyari may pinaglalaban kayo, mga hayop kayo. Eh alam mo, sinabi na mismo ni Senator Alan Cayetano. Ikaw, Senator Alan Cayetano, okay, I'm warning you. Wag na wag kang magpapayag, na kung talagang may paninindigan ka, pwede kang pumunta dyan sa Senado, natural, senador ka eh. Pero wag ka magpapakita na magbabaw ka sa mga yan. Okay? Dahil ikaw na lang ang nakikita namin dyan na palaban sa mga bangag. Yung kapatid mo, ginamit na ng mga bangag para sirain ka. Ako, hindi mo ako supporter. Alam mo yan. Okay? Pero dahil naninindigan ka ngayong moment na ito sa katotohanan, that's why sinusuportahan ka namin. Huwag kang tumulad kay Mangga na magbati-bati na, pinag-aaway nyo kami. Nyo? Talking to the Filipino people, bullshit ka talaga, Amy Marcos. Sino ba nagawa ng script mo? Si Daryl? Diba? Alam mo kung ako gagawa ng script mo? Pero hindi ako gagawa ng script mo. Dahil kadiri. Okay? Kadiri palangga. Napanood nyo, di ba? So yan. Wala yan si Amy Marcos. Kaibigan na sa ni Inday. Baka, who knows? Okay? Who knows kung ano mangyayari sa mga susunod na araw, pero never again. Kasi plastic si Amy. Ako kasi, naalam ko tong dalawa ko to. Kunyari may personal knowledge ako. Nito si Joel Villanueva, nakawatan. Si Escudero, nakawatan, na meron talaga sila. Kaya, nagbow sila. Di ba, naging asong ulol sila. Tapos what?
makipag-friendship ako. Pwede ako maging civil. Pero hindi ako makipag-friendship at ipagtatanggol ko itong mga buwaka ng inang ito. Pag ako nandyan, gurgur silang lahat. Di ba? Bangin 101 nga ako, di ba? Executive number 1. Yes, Malo Parker, thank you, Palangga. Tapos gagaguhin na naman tayo. Kunin ko lang yung tubig, ibubuhos ko sa pagmumukha ng mga maletagang. Mga yawa. So, mga kababayan, mga palangga ko, hindi tayo dapat nagpapaniwala sa mga hayop na ito, katulad ni Amy, ni Escudero, lahat mga maletagang na yan. Okay? Ayan. Mga maletagang sa lahat sa kanila, mga palanggingging, sa kanilang pang gagago sa atin dahil ginagago tayo eh. Never again. So hot like me. Okay? So ngayon, mga palangga, alright? Exactly. Luisan, sunod-sunod yung krimen. Kasi magpa-cute-cute ka dyan, Amy, ibala mo yung sarili mo doon. Ikaw ang sumalo ng mga bala para matuwa ko sa'yo. Ikaw ang sumalo ng mga kutsilyo, ng mga sinasaksak na mga minor de edad. Nakita niyo ang pangyayari sa bayan natin? Kung ako ang presidente ninyo, pakikilusin ko agad yung mga pulis kong mga supot para hulihin yung mga yawa na yan. Panagutin, although nahuli, pero para i-secure, i-ensure ang seguridad ng mamamayang Pilipino. Pero anong ginagawa mo, Amy? Ibala mo yung kipay mo sa Mindanao. Okay? O kaya ibala mo yung kipay ni Lisa Tanas, hilain mo doon sa mga nag-aaway. Ang dami, may sinaksak na newly grad. Yung nasa loob ng jeepney na sabog. Di ba? Dapat kasama yung mga yan sa lahat kasi mga masamang damo sa pagbitay sa mga demonyong maletagang. Isama na yung 2 batang minor de edad. Alam niyo ko bakit? Hindi na magbabago yun. Dapat may bitay talaga sa mga hayop na yan. At dapat, sabi ko nga kanina, 7 years old below ang criminal liability. Hi Nelson, Suwal, naku, napakabait yung palangga ako. Alam mo, kwento ko lang yan si Nelson, kwento ko uli. Galit na galit yan dati sa akin. Kasi dilawan siya dati. Nung Marcos ako, galit na galit siya sa akin. Pero nung hindi na ako Marcos, love na love niya na ako. Kaya nagkape kami yan sa Paris. Kita tayo sa bahay mo. Next time, Palangga. Thank you, Palangga. Anyway, commercial break, di ba? So ngayon, mga kababayan, yaan ang ginagawa ng mga hayop na ito. Don't trust Amy Marcos. Ipabitay ang 2 batang yan. Kasi, Palangga, doon pa lang sa inaral nila ang batas, ulitin natin, death penalty kasama si Bangag, kasama si Lisa Tanas. Lahat ng mga manggugurgur. Lahat ng mga ganitong klaseng tao dapat hindi na binibigyan ng puwang. Alam mo, I don't know. May kausap ako dati. Nag-uusap kami ng mga kaibigan ko. Sabi ko, paano ba natin masosolve ang mababago ang Pilipinas? It sounds crazy at hindi maganda, pero siguro lahat ng mga 9 years old pataas o 8 years old pataas, gugurgurin na lang natin, pati tayo, gugurgurin natin sarili natin. Para magkaroon ng bagong usbong na mga batang matitino. But I don't think so. Siyempre, lalaki, magkakaisip, magiging greedy. Ay nako, wishful thinking ko lang yan. So, hindi yan doable. Wala lang. So, but ganun pa man, dapat ang mga kawatan ay binibitay. Okay? Ang mga kawatan ang binibitay. Right? Ngayon, mga palangga. Yan. Okay? Paulit-ulit na lang tayo. Garote, sabi ni Derek. Kahit ano palangga. Kahit ibutang sila sa sako, ilagay sila, ipahila sila sa kabayo, ipahila sila sa tren. Di ba? Kung may parusang ganon, noong unang panahon, di ba, hinila sa kabayo,
or nung Stone Age, pwede rin. Jatuhin ng mga jutang ginimes. Wala eh. Di ba? Hindi kumikilos ang mga yawa. Pwede rin itali sa puno. As long as mayroong batas na ganon, right? Okay? Yes, Mama Ridik. Ngayon, mga kababayan, actually, it's sad. Kasi wala nang kakampi ang bayan eh. Ulit-ulitin natin. Paano tayo magkaroon ng kakampi? Halos 200 plus na ulaga na maletagang nandyan sa Congress. Lahat nagkakaroon ng mga luxury cars, Hermes, pera, bahay, all over the world. Parang si Marizel Yuki, di ba? Yung Pinay nurse na nurse practitioner na walang kakonte-kontetohan sa buhay na nagmana kay Lisa Tanas, kamag-anak niya yata yan. Or kabaro niya. You know how much ang per hour ng nurse practitioner dito sa California? Yung middle like $100 per hour. Pwede pa tumaas yan, 120, 150, maybe more than that. May pera ka na. Wala kang kabusugan. Diba? Ito yun. Kaya ito mo kalaboso siya. Nasa Amerika siya eh. Yeah. Kung itong si Marizel Yuki ay nasa Pilipinas, hindi yan although hindi pa siya nakukulong I think may balita ba nasa Pilipinas hinahunting siya. Okay, kukunin at kukunin talaga siya ng FBI. Alright? Kukunin at kukunin yung hayop na yan. Nakita ninyo? Matapos magyabang ng mga 1 million na alahas, Bulgaria at kung ano-ano pa, it's the same thing ng ginagawa ng mga politiko na tuwing SSO, abangan nyo, sa State of Nothing Achieved ni Bangag. Magbibitbit na naman sila ng Hermes, magpapatahi na naman sila ng mga damit sa mga scammers, na designers, lahat ganun. Galing sa pera nyo, lahat magnanakaw. Kaya sabi ko, kawawang-kawawa talaga ang taong bayan. You have to do something na expelled na sa earth, hindi lang si Bangag, kundi lahat ng mga demonyo, sana nga talaga may death penalty. Right? Yeah, nurse practitioner, my God. Ganun kasi talaga eh. Kaya, alam mo, may kausap ako kayo ng kaibigan. Sabi niya sa akin, girl, sabi niya, palangga, hindi pala girl ang tawag niya sa akin, palangga, sabi gano'n sa akin, okay na ako ganito, kahit na, pautang-utang lang, medyo kapos, pero hindi ganito yung buhay na nag-show off ka, bongga mga damit, alasas, after 2 years, 3 years, madyadyaryo ka dahil nagnakaw ka pala. It's true. Huwag kayo maghangad, ulit-ulitin ko, huwag kayo maghangad ng bagay na galing sa illegal. Galing sa droga, galing sa kaba ng bayan. Kasi mayroon talaga kayong kalalagyan. Alam nyo, mas masarap matulog. Totoo yun. Yung lagi nyo naririnig. Na mas masarap matulog ng walang inaagrabyadong tao. Totoo po yun. Alright? Mas masarap matulog ng walang inaagrabyadong tao kaysa nagnanakaw kayo sa kaban ng bayan. So yan ang katotohanan yan, palangga. Alright? So wag kayong tutulad dahil kahit payak lang ang buhay ninyo, at least wala kayo sa kulungan. Anong gusto nyo? Ngayon, bongga kayo 2 years, tapos after 5 years, parang, how do you see yourself 5 years from now? Sa bilangguan, yung mga ganyan, di ba? So dapat, kung gusto nyong kumita ng pera, magsumikap kayo. Okay? Yes, Chloe Pearl, dapat may peace of mind ka. Huwag ka maghangad. Kasi nakakita to si Gaga ng parang okay, nakalusot Di ba? Ibibil ko to, i-wound care ko to, kahit yung sugat, di naman, gagawa, fraud talaga. Sobrang fraudster. So ngayon, mga kababayan, yun na nga, kasama siya nung nagkaso sa akin. Although sabi ko, hindi ko naman sinasabi na
magkasabwat sila, baka nagkita lang sila, nagpicture sila. Kasi ganun sa mga Filipino community, wherever you go. Picture-picture, di ba? Ay, ayan, ano yan? Ang ayaw ko pa alam nyo, ito ha, okay? Ito yung pinakaayaw ko sa Filipino community. Kaya pag nakita nyo ako, wag nyo ako kwentuhan ng kayabangan. Kasi alam ko yan. I'm not that stupid. Yung si ganito, si ganyan, si ganon. Magkwentuhan tayo yung masaya, hindi yung puro kayabangan. Even before Maharlika, hindi ako pumupunta sa community. Ang dami kong kaibigan sa community, sa totoo lang. Ini-invite ako kaliwat kanan, pagkalayaan, kapag may ganitong ganyan-ganyan, kapotahan. Ayaw ko, alam mo kung bakit? Nasasayang yung oras ko kasi puro payabangan. Ay, alam mo yan, ano yan, accountant yan, si ganyan. Ay, yan, nurse pa. Alam mo, doctor yan, sa ganito, ganun. Pakialam ko. Di ba? May baya ko sa ganito, may ganito. Pakialam ko sa bahay mo. Bibigay mo ba sa akin yung bahay mo? Di ba? Buti sana ako magyayabang, ibibigay niya sa akin. O, alam mo, mahal ka, mayroon akong Rolls Royce, mag ganito, ganyan. Pakialam ko sa Rolls Royce mo. Buti na lang kung sasabihin mo sa akin, mahal ka kasi ang bait-bait mo, eto na ang Rolls Royce sa'yo na. Eh dito ang tuwa ako, di ba? As long as hindi galing sa nakaw. Ganon sa community. Oh, ito, alam mo ba, binili ko to, Bulgari to. Pakialam ko, hindi naman bagay sa'yo, kahit suotan mo ng Bulgari yung pagmumukha mo, mukha ka pa rin yawa katulad ni Lisa Tanas. Di ba? Yun ang ma-suggest ko sa inyo. Huwag kayo masyado mayabang. Material things, we need that. Pag gusto mo, trip mo. Pero you know what? Hindi yan ang solusyon. Hindi yan ang makakapagpasaya sa buhay ng isang tao. Kaya huwag ka magnakaw ng magnakaw dahil sa kapjutang dinahan ng chararat na yan. Yes, bargain shopper. Chararat pa rin yung mukha mo. Hindi yan. Tingnan mo yung tsura ni Kimbo. Mukha pa rin ula. Diba? Mukhang batang hamog. Diba? Tingnan mo, kahit anong suot mo na galing sa kaba ng bayan o galing sa nakaw, di ba? Ako nga malinis. Galing sa pinaghirapan ko. Tinatamad pa ako. Napansin niyo ba yon? Kung kilala niyo ako, makakilala ko palangga. Kahit pag nagta-travel ako, ay, hayaan mo na, okay na yan. Ganyan-ganyan. Kasi hindi ako nag-show off. Kasi mukha ko pa lang sarado. Kota na. I mean, seriously speaking, mga kababayan, alam mo, pag nasa community ka, pag nasa community, hindi ko tinitignan kung ang damit mo bongga. Well, add-ons na rin yun na bongga yung damit mo. Pero kung galing naman sa pinaghirapan mo, that's fine. Pero ako talaga, kapag ako nakipag-usap sa inyo, alam nyo yan, yung mga nakasalamuha ko, tinitignan ko yung personality. Personality talaga, the way you talk, the way you acting na maldita ka or what. Marami ako nakikita ganun Yung, all over the world may nakikita ako kung paano ka makisama, paano mo ikukwento yung buhay mo sa akin, ganyan-ganyan. I mean, yung mga ganun ba? Hindi yung yayabangan mo ako, ito yung 5 karat, 10 karat diamond ko, mga ganyan-ganyan kaputang inahan. Palunok ko pa yan sa'yo Di ba, Zoro? Yes, ganyan talaga. Iwasan nyo yan. Mga Chanel, Hermes, Louis Vuitton. Yung iba dyan, utang lang naman. Okay? Buti na lang ako, cash yung binili ko sa Paris. Pero hindi yun LV. Latono? Okay? Hindi ko mabasa Pag hindi mo raw mabasa, social yon. Pero hindi man ganun kalaki, kamahal. But ganun pa man, mga kababayan, so yun. Okay? Iwasan yung magnakaw ng magnakaw katulad ni Bangag kasi may kalalagyan yan. Excuse me. Baka lumobo yung sipon ko, mag-balloon. Mag-balloon, di ma-screenshot nyo, di ba? Ay, nako. Kayo mga palangga ko, makontento tayo sa buhay, pero kung gusto talaga natin ng bongga, syempre ang buhay natin, nangangarap tayo. Di ba? Nung ako, laking probinsya ako, mga kababayan, syempre, pag magkakapatid kayo, wala kayong sariling kwarto. Dati nangarap ako ng sariling kwarto. Alam mo, I'll tell you a story Nung high school ako, sa Maynila, kasi sa amin, sa Bisaya, wala naman kaming doorbell. Bang mayaman lang, di ba, yung may doorbell? Right? Nung high school ako, syempre buang ka nung high school ka.
Dahil tuwang-tuwa ako, dinodoorbell ko yung mga bahay doon malapit sa school namin. Yeah, nung high school. Dinodoorbell ko, parang, wow, may doorbell yung bahay nila. Tapos tatakbo ako. Ginagawa niyo ba yun? Ano yung gusto kong sabihin? Ang buhay, sabi nga sa kanta, minsan nasa ibabaw ka, ngayon nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim ka. Walang masama na mangarap ka, i-gain mo lahat, bahay, lupa, kotse, and everything. Di ba? Walang masama doon. Basta wag mo lang nakawin. Right? Kasi kailangan natin ng car. Kailangan lalo sa California. May kwento nga ako nakwento ko na yata yan Yung una kong car, 'di ba, sa California. Pinagtripan ng mga putang ina, yung Solara ko. I miss my Solara. O, wala bang may Solara diyan? Baka mura lang. O, donate nyo na lang sa akin. Pangarap ko yun yung Solara. No, kasi yung car ko dati, yung una-una kong naging car sa Amerika. Okay? Nagkaroon ng issue yun. Parang wala akong energy kwento yun kasi naikwento ko na. Alam, maraming singgit talaga sa buhay. Gusto niyo ba ng kwento? Okay, I think mas maganda magkwento. Gusto niyo ng kwento o politics? Ano kayo dyan? Kailangan ko ng boto. Ng boto. Totoo yun. Ano yung ibig sabihin yung doorbell? Totoo yun. Parang feel ko na parang mag-doorbell ako. So nangangarap ako na magkaroon ako ng kwarto, ganyan-ganyan. Kasi nga, although may kwarto naman kami ng maganda yung ang bahay namin sa probinsya nung unang panahon. Kasi ano yun bahay ng mga asyendero at asyendera. Okay? So may kwarto naman kami. Kaya lang, nangangarap ka and everything. In fairness, nakuha ko naman yung mga pangarap ko palangga. Lahat wala ko maraming pera. Okay, wala nga akong pera ngayon. Baka naman, mga palangga. Okay, I'll tell you about, maraming bumoto, gusto nila ng kwento ng buhay. Kakapagod, may mga sinulat-sulat tayo ng pag-uusapan natin, pero maybe we can talk about that. Nung bago pa lang, doorbell sabay takbo. Nung bago pa lang ako sa Amerika, syempre, nag-uumpisa ka pa lang. 'Di ba? Turista, naghanap ka kung paano mo ayusin yung legal stay sa Amerika. Hanggang kasi nga people person ako, super friendly talaga ako ng bonggang-bongga. Hindi naman ako mataray, alright? So marami ako mga naging kaibigan. Hanggang meron tao, in fairness naman, itong taong ito, mabait naman. Mabait naman siya, silang mag-asawa actually, nabuyo lang, kaya marami talagang buyo. So long story short, kumuha ako ng kotse, which is ngayong Solara. Okay? Solara, alright? Toyota Solara red car. I really like red. Okay? Kahit ngayon kotse ko red, di ba? So, mga palangga, dahil nga sa California, ilan ang trabaho ko nun? Kung saan, tindera ko. Tapos, pasyente, kung saan-saan ako nagpupunta, kung saan ako tatawagin. Dahil maraming nainggit sa alindog ko, okay, kumuha ko ng kotse. Pero, nakalagay lang yung, anong tawag doon? Anong tawag doon? Kasi, wala pa akong social security nung time na yon. Tama ba? Kaya wala pa, student on process pa lang. Okay, student visa kasi ako noon. Pero student visa na ako noon, time na yon. So anyway, mga kababayan, itong kakilala ko, siya yung sa akin, parang nag-guarantor, ganyan. Okay naman siya. Mabait talaga siya. Actually, parang distant relative namin. Mabait naman siya. Wala naman akong galit sa kanya. Kaya lang marami talagang buyo. Maraming nainggit sa co-signer. Thank you, Jojo. Thank you for that. Okay. So ngayon, binabayaran ko. Alala ko pa, 235 o 250 a month. Pag may pera ko, 500, 300, 600. So in-enjoy ko yung car. Ang yabang-yabang ko. Baby, you can drive my car. Na-drive ako sa Beverly Hills. Ang angas ko, di ba? Bonggang-bongga, di ba? Ang yabang ni palangga ninyo. Kasi yun ang pangarap ko. Hanggang sa dumating ang panahon, maraming nainggit sa akin. Itong nag-co-signer ko, sabi niya sa akin, nasaan yung kotse? Ganyan-ganyan. Kasi hinahanap ng Toyota. Ganyan-ganon. Kung saan-saan mo daw dinala. Excuse me? Sabi ko nang ganon. Bakit naman nahanapin ng Toyota? Nagbabayad naman ako. Direct galing sa account ko.
Okay? Meron pa siyang mga ganito. Uy, ibabayad mo na, magbayad ka na lang sa akin ng cash, huwag mo na idiretso sa Toyota kasi sabi ng Toyota, dapat ako daw, sa akin daw, sa account daw niya manggagaling. Hindi naman ako tanga. Sabi ko ganun sa kanya, hindi, Joe, hindi nga top down sayang. Pero, was it? No, hindi siya top down. So anyway, ang daming kong pinagdaanan palangga, kaluluoy lang si palangga nyo. So, ang ginawa nila ng mga demonyito, mga demonyo, ang sabi, doon daw ako magbabayad sa cosigner. Hindi naman ako tanga. Nope. Sabi ko, tinatanggap naman ng Toyota. Ayan no, yung account ko, dadadadada. Pero later on, nalaman ko lang talaga, gusto talaga nila akong pilayan. Okay? Gusto nila akong pilayan, tapos sasabihin nitong taong ito, ay, ibalik mo yung kotse dito kasi wala kaming gagamitin. Ganyan. Teka muna, akin yung car Cosigner ka lang, ako nagbabayad Pero mababait pa rin ako ng time na yon. So, ang sabi niya sa akin, ibalik mo na yung kotse kasi wala kaming magagamit. Ganto, ganyan. Tatlo car nila, may Mercedes-Benz pa and everything. So anyway, ipa-fast forward ko yung story kasi mahaba ito. Marami talaga nainggit doon sa akin. Potang ina nila. Look at me now. I'm a star. No, chika lang. Ang dami talaga nainggit. Hanggang sa dumating na nakakalungkot na yung buhay na parang ano ba to, punyeta, I'm working for my documents and everything. 'Di ba? Nag-aaral ako, syempre scholar ako dito, no. Aral-aralan ako tapos may ganito akong problema kasi sometimes you have to choose your battle, totoo 'yon. Totoo 'yon. Sabi ko makikipaglaban ako dito. May sinusunga akong buhay, ibibigay ko na lang siguro sa kanya. So dumating ako sa buhay ko na, yung iba narinig niyo na tong kwentong to nakwento ko to many years ago. Sabi ko, o sige na lang. Kung gusto niya ng kotse, total, meron pa namang natitirang, meron pa akong utang, ibigay ko na lang sa kanya kasi binubwisit niya ako. Palangga, binubwisit ako, taga kasi maraming solsol. Yung tatawagan ka, ang ganda, isusumbong ka sa polis, may mga ganun sa akin. Sabi ko, ate, alam mo, kahit sunugin ko tong kotse ngayon, pag ginusto ko sunugin to, basta wala lang ako mapipinsala, walang pakialam ang Toyota, basta tawagan, basta bayaran mo. Alam mo yon, hindi naman ako tanga, hindi naman ako stupid dahil porket bago ako sa Amerika. So yung mga ganong kwento. Sa dumating sa point na fed up na ako, tanga ina, isoli ko na nga to. So, dadala ko yung papel, ganyan-ganyan. Ay ate, okay, bait ko. Ito na yung car, sige na, kasi kailangan ninyo. Ito na yung kotse, meron pa yung natitirang whatever payment, makalimutan ko magkano. Hindi ko nahabulin yung dinown ko kasi kailangan nyo ng kotse. Reverse psychology ba? Ito na po, bago ako pumasok sa bahay niya, ay, sabi niya, kumain ka na ba? Sige, hindi, okay na ako ate. Bait-bait, kala mo bait na ganyan. Di binigay ko yung ganyan yung papel sa kanya. Di pagbigay ko, sabi niya, hindi, may babayaran ka pa, ganito, ganyan. Parang lumabas yung sungay niya. Jaunty siya noon nung time na yon. Girl, ang sungay ko nung time na yon umabot hanggang langit. Di nagsigaw-sigaw ako sa loob ng bahay niya. Pero na ako makasigawan kasi pause ako. Ang sabi ko na, hindi ka pa ba sapat? Ganyan. Dadadala ako, anong sinabi ko, hindi ko na maalala. Long story short, lumaban ako. Sabi ko, tumawag ka ng polis. Now na. Kasi tinatakot ako palangga. Pag student ako, papadeport daw ako mga putang ina. Mga putang ina, matagal na. Wala din naman ako out of status. Scholar ako nung time na yon. So anyway, lumabas na ako ng bahay. Yung kaibigan ko, yung kotse niyang bulok. 'Di ba? Yung kotse niyang Camry, binili namin. Shout out dun sa kaibigan namin, kaklase din namin. Binili niya ng $800. Camry, pero tagal ang buhay. May tali, pwede nang sindihan ng posporo. Kinuwento ko na yun sa inyo. Siya nakaalala ng kwentong yun. Sabi ko, tara, let's go. Takot yung friend ko. Hinaharang ako nung, yung cosigner. May babayaran ka pa, ganun. Sabi ko sa kanya, nagmura ko, syempre. Favorite thing to do. Sabi ko, hindi ko lang masigaw ngayon. Sabi ko, tumawag ka ng police ngayon. 911. Now na! Kung sa tingin mo, may nilabag akong kasalanan sa'yo, tumawag ka ng police. Putang ina ka. Now na! Hindi siya tumawag. Long story short,
naging bida ako sa community nila. Ayan, si Claire, yan, mga ganun ba? Marami pa yun ang haba na ng kwento ko. Pero, ano yung moral lesson? Wag kayo mang-api ng kapwa nyo. Okay? Nagbabayad naman. Cosigner. Pero mo tatanggalan ako ng kotse palangga. Nagtatrabaho ako, mga pasyente ko dito, mayayaman, Malibu, Palisades, Beverly Hills. Wala pang Uber noon, mga palangga. Wala pang Uber noon. But you know, gaano kabait ang Diyos sa akin? Totoo yun. Ako lang umiyak ngayon. Hindi ako masyadong nagpipreach dito katulad ng iba dyan na nagpapatuwad. You know, gaano kabait ang Diyos sa isang maharlika? Yung patient ko, after like siguro a month, namatay, binigyan ako ng Honda Civic. Like 25 miles, city drive. Damn! Ano ibig sabihin yan? Mabait si Maharlika. Hindi pa yan. Binigyan ko ng bahay. Joke lang, baka maniwala kayo. Di ba? Binigyan ko ng bahay. Chika lang yun. Hindi yun totoo. Ano pa? Binigyan ko ng Mercedes. Ano pa? Binigyan ako ng ganito, ng ganyan. No, pero sa totoo lang, pag mabait ka at hindi ka gumagawa, huwag ko na sabihin lahat, baka sabihin nyo mayabang ako. Pag alam mong nasa tama ka, alam mo naiyak ako noon, sa totoo lang. Tapos, alam mo ba, ito totoong kwento to. Pwede ba umiyak tayo ngayon? Feeling. Di ba? Pero ayoko umiyak kasi gagamitin ng mga alpot. Alright? Nung time na yon gulong-gulo yung isip ko. Dahil wala akong kotse Palangga, dito sa California, hindi pwede walang kotse. Wala pang Uber nung time na yon. Buti sana kung merong Uber. Nasa minatawag ko yung mga chikiting ko. Nasa yung jowa ko. Sabi ko, mga putang ina nila. Babangon ako. Dudurugin sila. May mga ganong acting. Hindi, pero totoo yun. Sinabi ko yun. Sabi ko, mga putang ina nila. Ganon. Nagbayad ako ng car. Porque ba student visa ako? Ganyan. Ginaganito nila ako. Babangon ako. Dudurugin kayo. Ayan, dinurog ko na sila. Hindi, totoo yun. Sabi natalala ko yung bunso, mama, huwag ka naiiyak. Kasi kinaway nila ako, ganyan. Para sa akong bata pag umiiyak noon, ganon. But God is good. Kaya ako alam mong panuntunan ko sa buhay, huwag ka mang-api ng kapwa mo, gawin mo yung tama, magpakabuti ka. Kasi yun kay. Hindi ka magpapakabuti kasi nag-a-acting ka na mabuti ka. 'Di ba? Kung talaga mabuti kang tao. Innate yun. Yeah, magkwentuhan na lang tayo kasi alam mo, ang dami kong sinulat na bullet ng mga pag-uusapan natin. Pero parang feeling ko mag-chika boom boom tayo ngayon. So yun, tapos meron pa, hindi kalimutan ko yung mga pangalan ng mga kababayan ko pa ito, mga juwa ka ng ina. Meron pa dun, sabi niya sa akin, Beverly sa pasyente ko nun. Wala pa ang kotse nung time na yon. Agyan ta ka, dadaanan ta ka, magkakapit tayo, ganito, ganyan. Siyempre ako, tuwang-tuwa ako bago ako sa Amerika Imagine yung kaibigan mo may kotse, tapos ako nagbabas lang nung time na, that's before car story. Kababayan ko, dito ang tuwa ako, dadalhin ako sa kung saan-saan, kakape kami. Ang putang ina. Tapos later on, babalik ta rin, na ako daw yung tumatawag, ayaw mo yun si Claire, ganyan. Tawag dito, giniistorbo ako kasi yung auntie ko, pinagalitan ako. Sabi niya, ikaw ga, tinawagan mo daw si ganito, ganyan. Nagpapapick up ka pa daw, nangiistorbo ka daw. Oh my God. Sabi ko, may mga tao palang ganun. Sabi ko, auntie, hindi ko naman ginagawa yan, ganyan, da. So anyway, ganun magbaliktad yung mga tao. Alright? Ganun sila mabaliktad. Diba? Sinabi ko sa inyo yung unang cruise ko, Norwegian, 2018. Alam nyo yan. Yung mga nakafollow talaga sa akin. Nag-cruise kami kasi nag-apply pa lang ako noon. Na 2018, 2008, sorry. Yung student visa ko is ongoing. Alright? Ongoing. Inaantay ko yung result. So, nag-emote kami sa cruise ship. Diba? So, syempre, bago ka pa lang sa Amerika, hindi mo alam mga eksena. Akala namin, parang katulad na nag-fly ka. Pag lumipad ka, pwede kang i-extend ng immigration. Diba? Na, okay, your stay will be until this, until that. So, ganyan.
So, hindi pala. Okay? So, kung ano lang yung nakalagay sa passport mo, yun lang yung ilalagay. Yun lang din yung i-maintain mo. Ang dami na naman nainggit. Sabi ba naman ng mga the same community to mga kababayan ko, mga alpot. Ay naku, bago pa lang sa Amerika, nagpa-cruise-cruise na. Kasama ko kaibigan kong bakla. Shout out kay Eric. First year college ko pa lang, kaklase ko na yun. Siguro nang tsutsuk-tsakan sila. Mga putang ina, sabi ko. Sabi ko kay bakla. Tangin na bakla, sabi ko ng ganun. Nang tsutsuk-tsakan daw tayo. Akalain mo, kadiri. Sabi ko na ganun. Yung kaibigan kong bakla, ninong nong ng anak ko. College pa lang kami, magkakatabi na kami matulog dahil pokla, hindi kami talo. Alam mo, talagang ang dami kong natutunan sa buhay. Kaya ganito ako nasisiraan ka at sisiraan ka ng tao kahit wala kang ginagawa. Tingnan mo nga, may anak sa hapon, 2. Hanggang ngayon, di ba? Hindi pa natin nakikita kung sino yung anak sa hapon. Oh, sino pa? Oh, may ginorgor na itim. Pokpok sa Cubao. Yung mga ganun ba? Alam nyo, minolde ako. Okay? Kumbaga naging ginto na ako. Dahil hinawakan ako ni Midas. Okay? Naging, tumatapang ka sa mga pinagdaanan mo sa buhay. Right? Yeah, you cannot please everybody. Pero you know what? Kailangan maging matapang ka. Dahil kung hindi, lalamunin ka ng sistema. Kung hindi ako matapang, hindi ako, alam mo, ang dami ko pang kwento na mga bonggam-bongga. But you know, yan, kaya kayo dyan sa ibang bansa, okay? Nagsimula lang tayo sa Hermes, tapos napunta tayo sa kwento ng buhay, di ba? You know, lahat ng material things na ito, yes, Grace, ang Ilongga, hindi gid na magpaperde, patay kung patayan, only one life to offer. Alam mo, wala naman ako narating na, siguro konti lang naman na narating. Kasi bagay dati, talagang mukha akong lalaki, parang tomboy. Pero at this age, mga kababayan, sa mga edad natin, mga kaidaran ko, ang nagpapasaya talaga sa atin, family and real friends. Pag meron ka niyan, family, real friends, o may pension ka na, nagpe-pension ka, o may enough ka na pera para mabuhay ka day, di ba? Day to day. That's it. Ang importante, hindi ka nakakulong at hindi ka hinahanap ng FBI katulad ni Yuki. Diba? Ni Marizel. Excuse me. Kasi, tingnan nyo, eto, sinong mag-aakala, eto na lang mga palangga, ako yung unang ginipit na mga bangag. 2022, si Taer na nagsalita na ipapa-extradite ako. Ano nangyari? Then, yung former friend ko na inutusan ni Lisa Tanas, nag-ano pa sila, nag-press release pa sila ng mga lawyers nila, mga mamahaling lawyer. 99.9% mananalo sila sa kaso at madidefault yung case kasi iniisip nila wala akong kakayahang lumaban sa kanila. God is good. Case dismissed. Sabi nga ng lawyer ko. Sabi ko, you know what? Sabi nung mga julul, 99.9% daw sila ay panalo. Then sabi niya, I am your 0.01% lawyer. Yun ang sabi niya. Kaya mo, tama siya. Then, second case, wala na. Dismiss. 2 na lang. Kaya si Lisa Tanas at saka si Bangag, hindi nila to na-anticipate. Akala talaga nila, makikripple nila ako, mapipilay nila ako, natatahimik ako. 2022 pa lang. Hindi nila alam, sa lupit ng pinagdaanan ko sa buhay, para na akong sibat, matulis, na kayang itusok sa mga bangag kung kinakailangan, kung kailangan ipagtanggol ang iyong sarili. Sabi ni Mami Cookie, yes, you are a star now. Sana naman yung pagiging star ko may kaakibat na multi-millions, ano? Kaso hindi naman tayo artista. Ang kaakibat, mga death threats, di ba? Mga death threats at mga kajotahan ni Bangag, ni Lisa Tanas. Right? So anyway, mga kababayan, what else? Napagod ako sa storya. Ang hirap ng
Ang hirap ng paos. Anyway, yes, yes, yes. Okay, I think nabanggit ko na to. Okay. Yun, tungkol kay Mary Grace, Kay Mary Grace Piatos. Na gusto nilang, katang-isip si Mary Grace Piatos, pero gagamitin na mga julol laban kay Inday Sara. Then, kanina nabanggit ko yung kapatid ni Cayetano na ipinremote dyan sa PTV4. Oh, ginagamit ng mga bangag laban kay kay Senator Alan Cayetano. 'Di ba? Kaya ako, sabi ko, kay Alan Cayetano, wag mong isuko ang laban. Okay? Binaboy ka nila. Pagpatuloy mo yung Facebook update mo sa amin, tuwang-tuwa kami. Lalo kang mamahalin ng tao, Alan. Maniwala ka sa akin. Huwag kang gumaya kay Amy Marcos. Okay? Huwag kang gumaya na naglalaro. Manindigan ka. Maging civil ka sa mga demonyo mong kasamahan, pero firm ka. Panindigan mo lahat dahil buhay mo ang tinaya mo dyan. Huwag kang gumaya sa mga ulaga na mga senators, mga kababayan. Alan, ipaglaban mo yung kapatid mong ginamit ng bangag. Ganyan ang mga bangag. Kung pwede lang mag-hire sila ng kapatid mo para ipagurgur ka, gagawin nila yan. Ganyan ka-demonyo si Lisa Tanas. Yes, Marcel, uminom na nga ako ng mainit. Okay? Actually, gusto kong batiin yung kaibigan ko na magbe-birthday tomorrow, si Palangga Gelito ng Cerritos. Happy birthday, Palangga. Enjoy your show tomorrow. Ayan. Anyway, highway. What else? Oh, by the way, yun na lang muna kasi baka lumobo na yung sipon ko, magkulay circle. Anyway, sa lahat ng members, paid members ng Maharlika na nandiyan since birth, thank you very much. Kung gusto nyo ng shoutout from me, birthday, at kung ano-ano pang message nyo ako. I realize nung nagtingin ako kanina, naku, ang dami nyo pala, hindi ko nababanggit kayo isa-isa. Pero kung gusto nyo na mag-message ako sa inyo, mag-email kayo sa balitangmaharlika@gmail at isa-shoutout ko kayo ng bonggang-bongga. At halikan ko pa kayo. I hope magaling na ako tomorrow. Baka sigaw na tayo para, iba kapag yung energy mo hindi 99% o hindi 100%. I'll see you again, Palangga. Mwah. For Ma'am Raga, J. Ventura, nakahabol pa. Si Pula ko lang. Ayan, barkadahan. I'll see you guys.